Yo, what's up mga kamaster? Ako naman po ito sa Bart Portea and ngayon ay pag-uusapan natin ang mga apostol ni Jesus. And sisimulan natin tong series na to isa-isa. At syempre sisimulan muna natin to kay Mateo. So alam naman natin na merong 12 disciples si Jesus, pero sisimulan natin to unang-una kay Mateo. So, ito yung sa mga background ng buhay ni Mateo ayon sa Bible scholars na pinagbasihan din in history. Si Mateo na kilala rin bilang Levi. Yan si Mateo pala ay ang pangalan din niya ay Levi o Levi. Ay isa sa 12 apostol ni Jesus at tradisyonal na kinikilalang may akda ng ebanghelyo ayon kay Mateo. Yan. Siya ang may hawak ng Gospel of Matthew. Siyempre, siya ang nagsulat niya, no? Alam naman natin na meron lang tayong 4 na gospel na sinusundan para malaman natin ang buhay ni Jesus. Ang Matthew, Mark, Luke, and John. And ayon sa mga Bible scholar, ang kay Mateo ang pinakabalanse, pinakaorganisado pagsulat na kung paano niya ni-record ang mga kasaysayan ni Jesus. Lahat ng kanyang nakikita, nasasaksihan noong panahon na buhay pa si Jesus ay lahat ay sinusulat niya. Okay? Bago siya tinawag ni Jesus, siya ay isang maniningil ng buwis. Sa madaling salita ay siya ay isang tax collector. Okay? Isa siyang maniningil ng buwis sa Capernaum. Isang profesional na mababa ang tingin ng mga Hudyo dahil sa pakikipagtulungan nito sa mga Romano. So ang tingin ng mga Hudyo sa mga tax collector ay mga taksil. Dahil hinayaan ng mga Romano na ang mga kalahing Hudyo pa mismo ang kumuha ng mga tax sa mga Hudyo, no? So yung mga Hudyo mismo ay galit sa mga kauri nila na alam nilang mga tax collector. Gayunpaman, nang tawagin siya ni Jesus, agad niyang iniwan ang kanyang trabaho at sumunod sa kanya na nagpapakita sa kanyang agarang pananampalataya at pagsunod. Pagkatapos ng pagkabuhay na muli ni Jesus, si Mateo ay nangaral sa Judea at iba pang lugar. Ayon sa ilang tradisyonal na natala, siya ay naglakbay at nangaral sa mga rehiyon tulad ng Ethiopia at Persya. Napakalayo ng mga nilakbay ni Mateo para mangaral, no? Ito yung mga panahon na umakyat na si Jesus sa langit. So pinapalaganap na dito ang Kristyanismo. Pinaniniwala ang namatay bilang martir sa isa sa mga lugar na ito. So Ethiopia o sa Persya, hindi sigurado pero naging martir siya. So siya ay pinatay na meron siya pananampalataya kay Jesus. Ang ebanghelyo ayon kay Mateo ay sinulat upang ipakita na si Jesus ang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. Kaya ito ay may malalim na koneksyon sa mga Hudyo. Bagaman may mga modernong scholar na nagdududa sa tradisyonal na atribusyon sa aklat kay Mateo, nanatili itong mahalagang bahagi ng bagong tipan. Pinagdiriwang ng simbahang Katolika ang kapistahan ni San Mateo tuwing September 21 bilang pagkakilala sa kanyang buhay, pananampalataya at
kontribusyon sa Kristyanismo. So yon mga kamaster, no? Ang background ng buhay ni Mateo. So abangan nyo pa ang gagawin nating mga Apostle series ng mga background ng mga buhay nila. So abangan nyo na lang yun mga kamaster. So by the way, ako pala si Bert Portea and see you sa mga next nating mga video. Bye-bye!